Inilabas na ng DOTC o ng Department of Transportation and Communications ang implementing rules and regulations para sa Anti-Drunk and Driving Act of 2013. Sa ilalim nito, 3 sobriety tests ang ipapagawa para mahuli ang mga nagmamaneho ng lasing. Ang pinakamabigat na parusa, pagkakakulong at multang aabot sa ₱250,000. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, Friday night at para sa marami nating mga kababayan, syempre yan ay gimmick night din. Pero hinay-hinay sa pag-inom at kung lasing na, iiwasan ng mag-drive. Sa June 1, babala doon sa mga mahilig magmaneho kahit lasing na, ay ipapatupad na yung Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Mabigat at hindi biro yung mga parusa sa ilalim ng batas na yan. Don't drink and drive. Yan ang palaging paalaala. Pero kung hindi nyo ito sineseryoso, baka ngayon magdalawang isip na kayo na magmaneho ng lasing. Ipinalabas na kasi ng Department of Transportation and Communication o DOTC ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Ibig sabihin, may papatupad na ito matapos maipasa ang batas ng 1 taon. At sa Hunyo, pwede nang manghuli ang mga otoridad. June 1, pwede nang simulan ng implementasyon. Pwede na manghuli. Pwede na manghuli. Base sa IRR, pwedeng parahin ng isang motorista kung kakaiba ang pagmamaneho nito sa kalye. Nangaagaw ng linya, bigla na lamang tumitigil, nag-overspeeding o nagsiswerve. 3 sobriety test ang ipapagawa para malaman kung lasing o hindi ang driver. Una, ang eye test. Maghahawak ng isang object ng law enforcer sa harap ng mata ng driver. Gagalawin niya left to right, horizontally. Kailangan masundan ng mata ng driver yung object na yon, no? Ikalawa, ang walk and turn. Papalakarin ng 9 na hakbang yung driver, ikot at lakad ng pabalik. Kailangan diretso yung linya ng paglakad niya. At ikatlo, ang one-leg stand. Na kailangan makabalanse sa isang paa lamang at habang nakataas yung isang paa yung driver sa loob ng humigit kumulang 30 segundo. Paano kung ayaw mong sumailalim sa sobriety test? Pwede nang i-kumpiskahin yung lisensya niya, i-revoke ito. No? So automatic yan, dapat pumayag kaagad siya. Huwag nang pumalag. Pag bumagsak sa alinman sa sobriety test, kukunin ng yung blood alcohol concentration o BAC o kung gaano karami ang alcohol sa katawan gamit ang breathalyzer. Ang limit ay 0.05% o mas mataas para sa mga driver ng mga pampribadong sasakyan at 0% sa mga driver ng truck, bus, motorsiklo at iba pang pampublikong sasakyan. Base sa mga pag-aaral, ang 0.05% na BAC ay katumbas ng 4 hanggang 5 bote ng alcoholic drink. Pag lumampas dito, aarestuhin ng driver at i-impound ang sasakyan. Sa 1 ng Hunyo ipapatupad ang batas pero wala pa raw ang gamit para rito. Ang problema nga lang bibilhin pa yung breath analyzer. Funding would not be a problem. Ang proseso dyan yung pag-bid out sa mga dapat na mag-supply ng breath analyzer. Hindi biro ang drunk driving dahil sa tala ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, may tinatayang aabot sa 4,000 drunk driving accidents mula 2007 hanggang April 2014 o tinatayang isa kada araw ang naaaksidente dahil sa drunk driving. Kaya naman mabigat ang parusa para sa drunk and drug driving. Minimum na 3 buwang pagkakakulong at multang 20,000 hanggang 80,000 pesos. Mas tataas ito kung may masusugatan o mapapatay ang lasing na driver. Jessica, para doon sa mga may gimmick ngayong gabi, no? Konting traffic update. Andito tayo sa may EDSA, sa bahagi ng North Avenue. Kung makikita nyo sa inyong mga screen, medyo maluwag naman yung daloy ng trapiko. Yun lang nakikita nyo parang bottleneck dyan. Gawa lang yan noong U-turn slot. Pero pagkatapos niyan, pag nakalusot na yung mga sasakyan doon sa U-turn slot, ay maluwag na papunta doon towards may GMA at towards Makati na. Yun naman sa bahagi, yung sa northbound, mga papunta, mga paluwas ng Bulacan ay maluwag din at mabilis yung daloy ng trapiko sa parehong bahagi nitong EDSA dito sa may bahagi ng North Avenue. At balik tayo dun sa story ng drunk driving. Ang pwedeng manghuli ayon sa DOTC ay yung mga, syempre yung mga LTO, law enforcement officers, yung mga police, MMDA at saka yung mga traffic enforcers ng mga LGU o yung mga syudad, ng mga city, no? Jessica? Okay. Joseph, hindi ko lang na-catch, no? Pero covered ba yan yung hindi lang lasing, yung mga drunk, kundi pati mga drugged?
Correct, Jessica. Pareho yan. Ang title ng batas ay Anti-Drunk and Drug Driving Act. So yung magiging procedure kung halimbawa yung sa drunk driving, pag halimbawa ay suspetsa ng law enforcer na medyo bangag ng konti, ay dadalhin sa presinto yung driver at doon magkakandak ng mga drug test, Jessica. Okay, kasi yung alak, meron silang mga tester no, yung breathalyzer, yung kung kaya mong maglakad, etc. Nahahawakan mo ba yung ilong mo ng diretso. Pero sa drugs, medyo slippery slope, ika nga yan, dahil kailangan talaga ng scientific na test. Correct. Pero yun naman mga law enforcers natin, medyo trained sa pag-detect ng mga behavior, whether ito ay medyo kakaiba yung kilos. Pero yung sa test, ang gagawin yan sa mga police station. So halimbawa may pinagsususpetsahan sila, idadali naman yan sa mga police stations para makita kung talagang medyo may karga ng konti yung driver, Jessica. Okay, at mabuti nilinaw mo na 0.5, tama ba? That's for private car owners or drivers, Joseph, kasi alam ko mas mahigpit for public transport drivers. Correct, ma'am. Kung mapapansin natin yung for private drivers, mga drivers of private vehicles, 0.05%. Pero yung sa mga PUVs, yung mga public utility vehicles, walang patawad yung batas. Dapat wala kang, hindi ka lasing. Kahit konting isang bote lang siguro hindi pwede yun. Ang explanation ng DOTC, halimbawa sa mga bus, ay meron kang dalang mga ibang mga tao na nagdedepende sa iyo for security, Tapos yun naman mga motorsiklo, it's a small vehicle, vehicle that it offers little protection. Ayun. So yung mga public utility vehicles, talagang pag may nakita kayong may amoy na alak yung driver nyo, medyo pwede nang isumbong yan. Jessica. So hindi pwedeng dahilan yung hindi ho ako laseng, nakainom lang. Pag ikaw ay public transport driver o ikaw ay nagmomotorsiklo. Hindi, kasi bilang paggalang na rin doon sa mga dala mo. Kasi syempre, hindi lang naman ikaw yung sakay ng bus mo, At may ibang mga tao yan na may mga pamilya na nakaasa sa'yo na magiging ligtas yung magiging bayahin ninyo habang nakasakay sila doon sa bus na binamaneho mo, Jessica. Okay, at yung 0.05 para sa private drivers, katumbas niyan, 4 na baso ng alcoholic drink, beer yan, Joseph, Bote 4 na bote. So it follows, pag hard drinker po kayo, hard... Ang studies ay Pag mas hard yung liquor, syempre mas konti, aabot kayo talaga dyan sa 0.05. Correct, ma'am. Depende rin yan. Soon sa, kumbaga, kung maliit na tao, baka mas mabilis ma-reach yung ganong limit, yung consumption, yung alcohol limit. To be safe, kung magbalak yung uminom ng gabi na yon, yung ginagawa ng ibang mga tao sa ibang bansa, yung may designated driver. So sa isang grupo nyo, ay bago pa lang kayo gumimik, ay meron ng nakatakda na pagtapos ng labas ninyo, ay may isa na hindi lasing na magdadrive para sa lahat, Jessica. Merong mababayani sa tuwing may inuman, di ba? Merong isang magsasakripisyo, hindi muna iinom dahil siya ang magiging school bus driver, ika nga, tagahatid, tagasundo ng mga manginginom. Correct. Bawi na lang siguro next time. Okay, maraming salamat sa iyo. Tandaan nyo po, don't drink and drive. Para wala na yung mga 0.05%. Mahirap pa yan But in any case, 0.05%, tandaan po natin. At may 3 test na ipapasagawa, igagawin, beginning June 1 na sobriety test kung tawagin. Pag kayo'y lumagpas dyan, pag kayo'y pumalpak o lumagpak dyan, may mas matindi na pong parusa para sa mga nagmamaneho ng nakainom o nagmamaneho ng lasing. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.